Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang ating pinakahuling update sa binabantayan nating bagyo na si Goring na lumakas pa nga lalo at ngayon na nasa super typhoon category na. Dahil nga po nananatili ito sa karagatan, sa ngayon po ang kanyang lakas ay nasa kategorya na ng super typhoon. Narito po yung pinakahuling update po dito sa bagyo. Huling namataan ang mata ng bagyong Goring, ng super typhoon Goring, sa bahagi ho ng Palanan sa Isabela. Taglay niya yung pinakamalakas na hangin na sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 230 kilometers per hour. Ito ay mabagal na kumikilos pa timog kanluran. Samantala, may isa pa tayong binabantayan na low pressure area. Huli itong namatan mahigit 2,000 kilometro. Hilagang silangan sa may bahagi naman ng Eastern Visayas. Sa ngayon, inalis yung posibilidad na pwede itong maging bagyo, pero at least in the next 24 hours, medyo maliit pa ho. Kaya patuloy nating i-monitor yung isa pang low pressure area na ating namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala naman, maliban sa bagyong Goring, o Super Typhoon Goring, patuloy na umiiral, partikular na sa bahagi ho ng Kanlurang Luzon, ng Kanlurang Visayas, itong southwest monsoon o hanging habagat. Kaya in general, inaasahan natin ngayong araw, malaking bahagi ho ng Luzon at Western Visayas ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Yung concentration ho ng mga pag-ulan natin, lalo na sa malapit ho sa bagyo, sa may eastern section ng Northern and Central Luzon at gayon din sa may western section ng Luzon. So asahan ho natin at least maulap na kalangitan at malaki yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa ibang bahagi ng bansa, sa Mindanao at sa eastern and central Visayas, mga isolated rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan. Narito yung latest track ng bagyong si Goring. Makikita ho natin, unti-unti na pong kumikilos patimog kanluran nga itong bagyo at inaasahan nga natin na ngayong araw hanggang bukas na madaling araw ay magbabago na ito ng direksyon mula ho sa south-southwest. Kikilos na ito pa bahagi naman pa east at eventually po magno-northeast na itong bagyo na to. Itong area ho na to, ito po yung makikita natin nasa southernmost part ho ng track ang bagyo mamaya pong hapon. At simula po mamayang hapon, magbabago na ulit ito ng direksyon patungo na ho ng northeast, papalayo na rin ulit ng ating bansa. Ito yung kanyang looping na tinatawag ho natin. At eventually ho, bandang araw ng Lunes o bukas, ina-expect ho natin magsisimula itong kumilos pa hilaga at eventually po ay hilagang kanluran na, northwestward. Base ho dito sa ating latest track, mananatili ito na super typhoon category hanggang bago ito maglandfall sa may southern part ng Taiwan. Posible pong araw ng Huwebes. Possible naman na lumabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Goring araw ho ng Huwebes o madaling araw ng Biyernes. Muli po, nakikita natin ang mananatili ito sa super typhoon category. Kaya ho yung bahagi nitong bahagi ho ng Northern and Central Luzon, yung eastern section ng Northern and Central Luzon, partikular na sa Cagayan, Isabela, Aurora, ito po yung makakaranas ng mga bugso ng hangin, malalakas na ulan dulot ng bagyong Goring. Narito naman yung ating mga tinaas na tropical cyclone wind signal. Makikita ho natin, signal number 3 pa rin sa extreme eastern portion ng Isabela, partikular na sa mga bayan ng Dibilacan at Palanan. Habang signal number 2 naman sa silangang bahagi ng mainland Cagayan, ito ho yung bahagi ng Peña Blanca, Bagao, Gataran, Lalo, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay at Santa Ana. Signal number 2 rin ho sa silangang bahagi ng Isabela, partikular na yung mga bayan ng Dinapigue, San Mariano, Ilagan City, Maconacon, Cabagan, Tumauni, San Pablo at Benito Soliben. At signal number 2 rin sa extreme northern portion ng Aurora, yung Dilasag at Kasiguran. Signal number 1 naman sa nalabing bahagi ng Cagayan kasama Babuyan Islands, northern central portion ng Aurora, partikular na ho itong Dinalungan, Dipaculaw, Baler, Maria Aurora at San Luis. Habang signal number 1 din sa Quirino, nalabing bahagi ng Isabela, Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Abra. Signal number 1 din sa silangang bahagi Ilocos Norte, ang mga bayan ho ng Pagudpod, Adams, Bintar, Carasi, Nueva Era, Bana, Marcos, Dingras,
Solsona, Pidig, Dumalneg at Banggi. Gayon din ho sa Benguet, sa Bocod, Bugias, Kabayan, Bankayan at sa northeastern portion ng Nueva Ecija, partikular na yung mga bayan ho ng Karanglan, Pantabangan, Bongabon, Gabaldon, Laur, Rizal at sa mga isla ho ng Polillo at Calaguas Island. Sa mga lugar ho kung saan nakataas yung ating mga tropical second wind signal, asahan ho natin yung mga pagbugso ng hangin at mga malalakas na pag-ulan, lalo na ho kung saan nakataas yung signal number 2 at signal number 3. Sa mga kababayan natin, iba yung pag-ingat ho ang kinakailangan at kung maaari pong lumikas, lalo na sa mga lugar kung saan madali pong bahain o bigla pong gumuguan lupa, mainam po na tayo ay lumikas na. No? At samantala ho, ito yung mga lugar kung saan inaasahan natin magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan dulot ng bagyong si Goring. Asahan ho itong particular na yung Isabela, Cagayan, Ilocos Region at malaking bahagi ho ng Cordillera, kasama din yung lalawigan ng Aurora. Asahan ho, magiging malakas yung mga pag-ulan na mararanasan sa araw na ito dulot ng bagyong si Goring. Samantala, maliban nga ho sa bagyong Goring, umiiral din yung southwest monsoon. Kaya ngayong araw, ang habagat ay magpapaulan sa malaking bahagi ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, hilagang bahagi ng Palawan. Ito ho yung kasama yung Calamian, Cuyo Islands, yung Colyon, at gayon din ho itong Antique, Negros Occidental, at northwestern portion ng Aklan. So hanggang bukas ho, asahan ho natin posibleng malalakas na mga pag-ulan sa mga bahaging ito kung saan nakakaapekto ang hanging habagat. At in general ho, malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas, inulit ko ho, ang makararanas ng mga pag-ulan na dulot ng pinagsamang epekto ng southwest monsoon o habagat at ng bagyong o super typhoon Goring. Samantala ho, may mga bugsuri ng hangin na mararanasan, bagamat hindi ho nakataas yung tropical second wind signal, dulot naman ng habagat sa malaking bahagi ho ng Luzon, kasama din yung Visayas, Dinagat Islands at Camiguin, at bukas, asahan din ho yung malalakas na hangin na dulot ho ng southwest monsoon sa malaking bahagi ho ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Kamaynilaan, sa Aurora, Bataan, gayon din ho sa Dinagat Island, Camiguin at malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula. So asahan ho natin yung mga pagbugso ng hangin at iba yung pag-iingat ho. Dahil nga itong malalakas na hangin, maaari din ho magdulot ng pinsala, lalo na po pag mayroong mga infrastruktura na malapit sa lugar.